Dora Rosales, taga Sampaloc 2, Sariaya, Quezon, kakasalin sa Our Lady of Guadalupe Parish, Concepcion 1, Sariaya, Quezon sa June 21. Si John Kevin Bilyota, 29 years old, anak ni na Aquilino Bilyota at Sheila Rojas, taga Masalukot 1, Candelaria, Quezon, ay nais pakasal kay Princess Bituin Tapere, 29 years old, anak ni na Godofredo Tapere at Emerlita Hernandez, taga Masalukot 1, Candelaria, Quezon, kakasalin sa St. John the Baptist Parish, Chaong, Quezon sa June 28. Pamisa pa rin po. Pasasalamat sa mga biyaya at para sa kaarawan ni Rodolfo Santos, alay ni Puring Santos. Ang pamilya pong mag-o-offer ngayon ay si Mr. Bernard Carandang at Mrs. Yuselda Carandang. Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin bago magmisa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, tinipon mo ang iyong sambayanan upang sambahin at pasalamatan ka sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia na iniwan ng iyong anak na si Jesus para sa amin bilang alaala ng kanyang pag-ibig na walang hanggan. Tinawag mo kami para maglingkod at manguna sa Eucharistia. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan, dalisayin mo ang aming mga hangarin, at gawin mo kaming karapat-dapat na daluyan ng iyong mga biyaya. Nawa ang aming abang paglilingkod sa iyong dambana ay maghatid ng mga pagpapala sa aming pamumuhay at kabanalan sa aming pamayanan. Nawa ang pakikiisang ito sa mapagligtas na biyaya ng Eucharistia ay magpayabong sa buhay ng sambayanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita at ng paghahati ng tinapay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumandali po tayo magsiupo. Pasasalamat sa mga biyaya para sa kaarawan ni Inay Lorna Plata, alay ni Apple Joy Plata. Para sa kaluluwa ni Emelio Lopez, Narcisa, Lilia Lucena, Rodelo Christopher, alay ni Celia Estog. Para sa kaluluwa ni Ray Nito Villanueva, alay ni Evelyn Villanueva. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang panimula po ng ating banal na misa, ang lahat po ay inaanyayahang tumayo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo Mga rin. minamahal na mga kapatid, ikatlong linggo, sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko na muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon. At sa mga pagdiriwang na ating ginagawa, maririnig natin ang pagbasa kung paano ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon. Naghihintay ng ating pagbabalik, naghihintay ng ating pagsisisi, panibagong buhay, nang sa gayon magkaroon tayo ng kahulugan, ng bunga, ng saysay sa daigdig na ito. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali muna nating aminin ang ating mga nagawang pagkukulang, ang ating pagkakamali, ang ating pagkakasala, laban sa ating sarili, sa ating kapwa, lalo tigit sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagbabakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tungayan mga aming pag-amin sa nagawang pagsuway, upang sa pagpamatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng bayanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto
at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng salinlahi." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kaniya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap na sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat,
bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng isang pagkaing espiritual at uminom din ng isang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa sa mga masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya ay nakatayo, baka siya ay mabuwal. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na ako na pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang iyan.
Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Hukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamumunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Gandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Tayo naman, mga tao, ay napakahalaga sa Diyos. Binigyan tayo ng kakayanang mag-isip. Bibigyan tayo ng kakayanang makarinig. Binigyan tayo ng kakayanang kumilos. May narinig na ba kayong salitang mula sa tao? Wala kang kakwenta-kwenta eh. Wala kang pakinabang. Wala kang kwenta. Wala kang halaga. Walang mahihita sa iyo. Kaya, ikaw ay pasikip laang, pabigat laang, ang ganong mga salita ay nagpapatunay na pwede ka nang mawala sa daigdig na ito. Dahil walang halaga na ikaw ay mananatili. Ganyan-ganyan ang isinasaad ng Ebanghelyo. Isang talinhaga na nagpapahayag sa atin. Isang puno ng igos na nakatanim at inalagaan. Ang may-ari naghahanap ng bunga. At kung ating bibigyan ng mga karakter ang nasabing talinhaga ayon sa mga dalubhasa, ang igos, puno ng igos, tumutukoy sa mga Israelita na sila yung pinagpahayagan ng salita ng Diyos. Kaya naman, ang Diyos ay naghahanap ng bunga. Ng resulta ng pakinabang. At si Jesus ang tagapag-alaga na nakikiusap sa Ama. Bigyan muna natin ng pagkakataong ito. Hukayin ko muna. Lalagyan ng pataba. Baka naman sa susunod na panahon ay magbunga. Pero kung hindi, ay siya. Puputulin na natin. Kaya nga, pag walang pakinabang, hindi dahil sa wala kang ginawang masama, dahil ikaw ay gumagawa ng masama. Pero walang makita sa iyo. Na pag sinabing masama, hindi dahil sa ikaw ay gumagawa ng masama, pero wala ding makikitang mabuti sa iyo. Ang kasalanan ay hindi lamang tahas ng paggawa ng kasalanan, ngunit ang wala kang ginawang mabuti, kasalanan din. Kaya sa panahong ito ng Kwaresma,
Panahon ng pagninilay, panahon ng panalangin, panahon ng pagsusuri. May kwenta ba ako? May karapatan ba akong mabuhay sa daigdig na ito? May pakinabang ba ako? Oh, baka wala na tayong kwenta, wala na tayong pakinabang, abay nakakasakip lang tayo sa daigdig na ito. Oh, kaya nakakahiya din, nakakasama ng loob na, wala kang pakinabang wala kang kwenta, walang makukuhang sa iyong maganda, nakakasikip ka lang. Kaya, pag yun mawala ka man sa daigdig na ito, walang mag-alala. Di ba? Ang linaw-linaw ng Ebanghelyo, ang linaw-linaw ng mensahe, tayong lahat nilikha ng Diyos with a certain purpose. May pakinabang, may layunin. Kaya nga tayo binigyan ng malayang pag-iisip, malayang kalooban. Higit sa anumang bagay na nilikha sa daigdig na ito, na tayo lamang ay kumikilos, nagsasalita, gumagawa, dahil may layunin tayo sa buhay. We have a purpose in life. Kaya yung purpose sa buhay mo, dapat iyong tasahin sa liwanag ng Ebanghelyo, sa liwanag ng plano ng Diyos, sa liwanag ng maka-Kristiyanong pananaw. Hello? Naintindihan ka ninyo? Naunawaan ka ninyo ang aking sinasabi? Yun pala naman dapat may halaga tayo. Dapat mabango ang ating pagkatao. Dapat namumunga tayo. Dapat tayo ay hitik na hitik sa magandang katangian. Mga bertod, kabutihan, makadiyos. Hindi yung ang pagtawag sa Diyos lip service laang. Hindi gayon. Hindi gayon. Ang Diyos ay unang-una ipinakilala na ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na nagliligtas, ang Diyos na kumakalinga, ang Diyos na gumagabay sa atin, ang Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon maging bahagi ng daigdig na ito. Kaya, kasalanan ba ng iigos na hindi siya nakapamunga? Kung tutusin, hindi. Pero wala siyang naibigay na maganda, na sa halip yung tayo ng kanyang pinagtaniman sa kanya ay nakakaagaw pa ng nutrients para sa iba na mamunga sana.
At yung tayo niya na dapat mataniman ng ibang kapaki-pakinabang ay naroon dahil naroon siya. Kaya kailangang bunutin, putulin para mapakinabangan ng iba. Ganun ang pananaw ng Diyos. Ganun ang pananaw ng lahat. Kaya lamang, ang Diyos na ito gumagawa ng paraan na himukin ng bawat isa na makita ang layunin na ito ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mahabagin. Dahil ang Diyos mapagmahal. Dahil ang Diyos mapagpatawad. Sa ating mga tao, tayo'y ganun din. May panuntunan, justice, katarungan, pagmamahal. Tayo mga tao kadalasan nakatuon lamang sa katarungan. Ay, wala na. Pag hindi ka na pakinabang, ay fire ka na sa amin. Wala na eh. Oh, wala ka nang kwentay, wala kang halaga, wala kang pakinabang, wala kang nakakasikip ka na, lumayas ka na. Oh, di ba? Hindi ganoon. At tuwang-tuwa naman yung nasa paligid at tuwang-tuwa naman yung sasabihin. Yun, maigi nga. Dahil pagka hindi mo pinalayas yun o hindi mo inalis yan, hindi ka na dyan, nako, ayan ay magiging precedent sa iba. Yun ang justice. Oh. Pero in a way, practicing justice alone is cruelty. Oh. Cruelty to the person. Ay samantala ang Diyos, ang panuntunan niya, pagmamahal, pagkalinga, mercy. Pinatatawad kahit na nagkamali, pinatatawad kahit paltos, kahit walang kapakinabang, kahit pinatatawad kahit walang ginawa kundi pahirap, pasakit, pinatatawad. At sa tingin ng iba, napakahina ng Diyos. Madaling lukuhin ng Diyos. Madaling, hindi. Dahil ang pagmamahal at mercy, compassion, and caring of God ay may formative element. Di ba? May formative element. Pag ikaw ay nagkasala, paltos ka, binigyan ka ng chance, gagawa ka baga ng katatarantaduhan, hindi na. Dahil para sa iyo, binigyan ako ng pagkakataon, pag-igihin ko na ito. Yun ang formative. Nagkakaroon ng pagbabago. Kaya yun ang paraan ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Sabi, bigyan pa ho natin siya ng pagkakataon. Pero ang pagkakataon na yun ay huwag natin sasayangin. Dahil ang pagkakataon na yun, baka hindi na dumating sa buhay natin. At yun ang napakasakit na pangyayari sa buhay natin. Na kapag ang panahon ay hindi na dumating, kapag ang panahon na yun ay sinayang natin. Sabi nga sa awit, ang panahon sinayang mo. O, di ba? Di ba? Sinayang mo ang panahon eh. At nahirapi tayo sa ganito. Nasasabihin natin, saka na. Hindi. Baka ang paraang gagawin ng Diyos, hindi isang paraan ng pagpaparusa sa iyo.
pagpaparusa sa atin, kundi paraan ng pagtuturo sa iba. Ganun ang Diyos eh. Kung minsan ang Diyos kumikilos sa isang misteryosong paraan. Kaya mayroon tayong salitang blessing and disguise. Sa kabila ng masaklap na pangyayari, may pagpapala pala. Yun ang tawag, blessing in disguise. Kaya, yun. Ulitin natin, ako ay may halaga. Ako ay may pakinabang. Ako ay pwede pang mabuhay sa daigdig na ito. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya. Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong ng anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parito siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Batid natin ang kagandahang loob at habag ng Ama. Kaya may tiwala tayo sa Kanyang pagpapatawad. Itaas natin ngayon sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang tugon sa mga panalangin. Panginoon, akayin mo kami tungo sa pagbabagong buhay. Panginoon, akayin mo kami tungo sa pagbabagong buhay. Para kay Papa Francisco at lahat ng may posisyon ng liderato sa simbahan, naway magpailalim sila sa paggabay ng Diyos at gumawa upang itaguyod ang pagsulong ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami tungo sa pagbabagong buhay. Para sa komunidad ng mga bansa, naway matuto silang magbasa ng mga tanda ng panahon sa panaghoy ng kapaligirang sinusugatan ng kasakiman ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami tungo sa pagbabagong buhay. Para sa mga biktima ng kalamidad, naway tumanggap sila ng saklolo sa oras ng pangailangan at maging mahanahon sa sandali ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami tungo sa pagbabagong buhay. Para sa mga kaanib ng ating sambayanang Kristiyano, naway gamitin ng bawat isa ang panahon ng Kwaresma sa pagpapailalim ng ugnayan sa Diyos, kapwa at kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami tungo sa pagbabagong buhay. Para sa mga kasapi ng pag-ibig sa kapwa at mga tagapagtaguyod ng responsableng mass media, Buletin Lucentino at ng programang Balikhandog, naway lagi silang magpatotoo sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami tungo sa pagbabagong buhay. Para sa mga pumanaw na kaanib ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisan na sa mundong ito, naway makabahagi sila sa walang hanggang ligaya ng mga banal sa kaharian ng Diyos.
Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami tungo sa pagbabagong buhay. Amang puspos ng kapangyarihan, nagsusumamo kami ngayon at ang iyong bayan sa iyong harapan. Dalhin mo kami sa galak ng muling pagkabuhay na may pananalig na pinapagbago, ang may pag-asang sinasariwa at may pag-ibig na pinapatibay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at isasagawa na po ang pag-aalay. Ito po ay pangungunahan ni Mr. Bernard Carandang at Yuselda Carandang. Kaburi-buri ka Diyos sa mga lumikha, sanlibutan sa iyong kagandahang loob, narito aming may halay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha, sanlibutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging numing nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghain upang ang kasalanang hinihingi namin ng kabarawaran sa iyo ay matutunan din namin ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ng Jesucristo naming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ibinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak,
kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maibakalala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po'y magsiluhod. Ama naming banalaga, bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaalat sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Mel Ray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit si San Pedro Bautista naming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang noon namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang lahat po'y magsitayo. Sa tagawili na nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa aming mga sala para na pagpapatawad na sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami adya-dya. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinamigyan ng dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Ngayon at magpakay. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagsasama. Ang lahat po'y magsiluhod.
Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat na kanyang inayayahang dumulog sa kanyang banal na hapag. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda na po ang mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
At ngayon po, isasagawa natin ang second collection para po sa maintenance ng ating simbahan at sa iba pa pong mga gawaing pastoral ng ating parokya. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na biging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin sa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin para sa taon ng bukasyon, Amang Mangkapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristong iyong anak at banal na espiritu ng pag-ibig, lumalapit kami sa iyo ng may kapakumbabaan, humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakataong hindi namin napakinggan ang iyong tinig at panawagan. Sa pagdiriwang namin ng taon na bakasyon sa ika-54 na anibersaryo ng Diocese ng Lucena, nagpapasalamat kami sa pagtawag mo sa amin tungo sa kabanalan, maging ito man ay buhay angkan, walang asawa, pari, relihiyoso at relihiyosa. Tulungan mo kaming yakapin ng may galak, katatagan at pagtsatsaga ang pinili naming paraan ng paglilingkod. Naway sama-sama kaming maglakbay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig tungo sa simbahang sinodal. Masundan ka nawa namin araw-araw at maging saksi nawa kami sa iyo nag-uumapaw na habag, kalinga at pagmamahal. Amen. Maria, Ina ng Edukasyon. Ipanalangin mo kami. Ang lahat po ay magsiupo at inaanyayahan po ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, ganun din po ang may mga dalang religious item para po sa pagbabasbas. Ang panalangin ito ay para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Mapagmahal naming Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo po sa mga kapatid namin ito na narito at humihiling na iyong pagbabasbas ngayong kanilang kaarawan sa araw na ito. Dinggin mo ang aming panalangin sa kanila, sa kagalakan nila sa biyaya mong buhay, pagmamahal, pamilya at mga kaibigan. Pagpalain mo po sila at patnubayan ang iyong pagmamahal upang malasapan nila ang ligaya sa darating na araw at taon sa kanilang buhay.
Naway maging kalugod-lugod sa iyong kalooban ang lahat ng ito naming hinihiling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga nagdiriwang naman ng anibersaryo ng kanilang kasal, mayroon ba dito? Hawak kamay. Patingin nga kung hawak kamay, baka ibang kamay yung nahawakan mo dyan. Mapagmahal naming Ama, itinanghal mo ba pagbubuklod ng lalaki at babaeng na naririto ngayon sa sakramento ng kasal na iyong nasagisag magtitiba ng iyong anak at ng simbahan bilang kanyang kabiyak. Pagpalain mo pa ang mag-asawang naririto na nagdiriwang ng kala-anibersaryo ng kasal. Patuloy naman nilang matularan ng halimbawa ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Sa mga pagsubok sa buhay, ipadama mong ikaw ang kapiling nila. Sa mga pangangailangan nila, madama naman nilang ikaw ang katulong at kaagapay sa kasaganaan sa buhay. Madama naman nilang ikaw ang pinagmumulan at kaganapan ng lahat ng kagalakan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday po at happy anniversary. Mga patalastas po, inaanyayahan po ang lahat ng mananampalataya sa ating parokya para sa gagawing Paris Lenten Recollection sa darating ng March 28, araw ng Biyernes, sa ganap na 5:30 ng hapon sa loob ng ating simbahan. Lubos pong inaasahan ang pagdalo at pakikiisa ng mga kapisanang banal sa parokya. Ganon din po ang bumubuo ng PPC, PCEA at STMSK sa parokya. Patuloy po ang paanyaya sa lahat sa isinasagawang daan ng krus sa loob ng ating simbahan tuwing araw ng linggo sa ganap na 1:30 ng hapon. Ang gawain pong ito ay bahagi ng pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma. Sa darating pong April 4, araw ng Biyernes, ay isasagawa ang taunang bisita Iglesia Com Via Cruces ng mga mananampalataya ng ating parokya. Magsisimula po ang gawain sa ganap na 6 ng umaga sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan at kasunod na rin po ang una at 2 istasyon. Ang mga lugar po nating tutunguhin ay ang mga sumusunod. Parokya ng Immaculada Concepcion, Lutucan, Sariaya, Quezon, 3rd and 4th Station. Parokya ng Mahal na Berhen ng Piña Francia, Gulang-Gulang, Lucena City, 5th and 6th Station. Basilica Minor ni San Miguel, Arcangel, Tayaba City, 7 at 8 Istasyon. Parokya ng San Francisco ng Assisi, Sariaya, Quezon, 9 at 10 Istasyon. Parokya ng Mahal na Berhen ng Guadalupe, Concepcion 1, Sariaya, Quezon, 11 at 12 Istasyon. Parokya ni San Pedro Bautista, Candelaria, Quezon, 13 at 14 na istasyon. Ang dress code po ay kulay puti at mayroon din pong flaglet para sa mga may sasakyan sa halagang 100 pesos. Ang malilikom na pundo dito ay gagamitin sa mga gawain pastoral ng mga laiko ministro sa parokya at gayon din para sa mga tanging gawain ng adorasyon Doktor na Pilipina sa ating parokya. Ang ating parokya ay muling naglunsad ng proyektong Pailaw sa Santissimo sa pamamagitan ng kandila na gaganapin sa darating na Huwebes Santo, April 17. Ito po ay fundraising
project na kung saan ang halaga ng bawat kandila ay 500 piso at ang 100 piso naman po ay para sa light candle para naman sa araw ng Biyernes Santo, April 18. Ang pundo po na malilikom dito ay gagamitin sa mga pangangailangang pastoral sa ating parokya. Sa mga nagnanais pong magpaabot ng kanilang suporta at tulong, mangyaring makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina parokyal. Sa mga nagnanais pong maging PPCRB volunteers para sa darating na halalan, maaari po kayong makakuha ng form sa ating opisina parokyal. At para naman po sa mga nag-alay ng Sunday Mass sponsor, sila po ay ang mga sumusunod. Sister Bency Baraka and Family, Juliet De Luna and Family, Labarida Pizza House, Amelia Villanueva and Family, Divina Cueto and Family, Conchita Wong and Family, Mr. and Miss Joseph and Chato de la Cruz and Family, Oset Copo and Family, Rowley and Gina Velasco and Family, Maricel Dueñas and Family, El Shaddai Candelaria Chapter. At mamaya po pagkatapos ng banal na misa, pwede po tayong kumuha ng Ale Kapwa boxes. Marami pong salamat. Ang lahat po ay tumayo. Tinatawagan si Binibining Eva Teresa V. De Luna para sa pagkumpas ng pambansang awit ng Pilipinas. Ang lahat po ay inaangayahang umawit ng pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, perlas ng silanganan, alap ng puso, sa dilim mo'y buhay, lupang hiniran, duyan ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisiin, sa langan at mundo, sa simoy, sa langit mong bughaw, may nilalang ulat at ang sa paglayang hinamahal, ang isap ng wadhawat mo'y tagpo na nagdiinig, ang liluhin at araw niya kailan mamay pinagdi. Lupa ng araw ng hari pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya naman may mga at sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.